Ah, yung 1986 hanggang 93 ako na kumikilos bilang organizer at naging leader ng simbahan. Sa aking pananaw, gusto ko sanang magpatuloy, pero dahil may asawa na ako, may anak na ako, pagdating ng 1993, kaya parang nahihirapan ako mag-adjust, parang kasi bagong pamilya, parang ganyan, may anak. Sa akin naman, gusto kong magpatuloy kahit na may anak, kasi yung kontrata namin sa asawa ko na iwan ko yung anak, siya yung mag-aalaga, parang ganyan. Pero may conflict doon sa pananaw ng mga kasamahan ko, lalo na sa pari. Kasi bago yung pari sa taong iyon, 1993. Bago na na-assign at naninibago pa rin kami sa pakikitungo, parang ganyan. Kaya, yun, nag-decide ako na hihinto muna, parang ganyan. Mag-relax muna. Oo. Tapos, nasiyahan naman yung asawa ko kasi makapiling daw niya ako kahit isang taon, parang ganyan. At makakipiling din ang mga anak, parang ganyan. I-cite ko lang yung yung parang kulang sa akin bilang ina at may asawa at may mga anak. Doon ko na-realize yung ilang taon na palagi akong lumalabas ng bahay, iniiwan ko sila, parang ganyan. Sa taong iyan, yung 1993. Hanggang 1997, parang ganyan. Pero sa loob ng isang taon na nananatili ako sa bahay namin, parang tatlo yung punto na naranasan ko, na-feel ko. Una, namimiss ko yung gawain, labas sa bahay, parang ganyan. Namimiss ko yung mga tao, parang ganyan. Kasi sanay ako sa palaging pakikiusap ng mga tao, parang ganyan. Yung hyper. Parang ganyan. Namimiss ko yan. Pangalawa, namimiss ko rin kung paano na at saan na o ano nang patutunguhan ng mga tao. Kasi parang leader, yung tingin ko sa sarili ko, parang nanatili pa rin yung ugali ng pagka-leader, parang ganyan. So yun yung namimiss ko sa isang taon na parang bakasyon, parang ganyan. Pangatlo, sabi ng asawa ko, ito na rin yung panahon na hinahanap ko na makapiling ka full time. Na ilang taon na kayong kasal nun? 1995 kasi yung naghinto ako. So, 2 taon. 2 taon na 2 taon. wala talaga Wala. Palagi ko siyang iniiwan, parang ganyan. Kasama yung anak ko na panganay. O ganyan. So, yun. Kasi yung anak ko na panganay, 3 taon na. Magtatong 3 taon. Sabi pa niya, kasi makapagsalita na yung anak ko 3 taon. Tinanong niya ako, Ma, uwi ka na dito sa bahay, Ma, hindi ka na aalis, parang ganyan. Yun yung tanong niya. Hindi ako nakasagot. Parang malalim yung... Malalim sa'yo pero simple sa anak ko. Oo, malalim sa akin pero simple lang sa anak ko. Parang yung tanong niya. Sabi niya, yun lang ang tanong niya. Tapos pangalawa niyang sinasabi sa akin, yung anak ko 3 taon, makakapiling ko na si mamang ko, tapos makasabay ko na sa pagtulog, parang ganyan. Parang yung sarili ko, parang hindi ko maintindihan. Parang may nami-miss na mga panahon, parang ganyan. Hindi ko ma-explain. Yun yung sinasabi ng anak ko. Tapos sabi pa ng asawa ko, ikaw palagi yung hinahanap ng anak natin, sabi ng asawa ko.
paano ngayon yan? Sabi ko, paano ngayon yan? Hindi naman pwede na palagi ako dito sa bahay. So, yun yung sinasabi nila sa akin habang nananatili ako sa bahay sa loob ng 1 taon. Yung mga pagkukulang. Masakit ba yun? Ang sakit. Ano yung nga. Parang tinutusok ka ng matalim na itak. Yung puso mo, parang ganyan. Tiniis ko lang sa sarili ko, hindi ako umiyak sa harapan nila. Parang ganyan, hindi ako nagpakita ng emosyon. Parang ganyan lang. Pinapakita ko sa kanila na matatag ako, yung strong, parang ganyan. At saka ini-explain ko sa kanila, ito naman yung status kasi ng buhay ko. May pamilya ako, sabi ko, may asawa ako, may anak ako. Pero hindi ko pwedeng iwanan yung namulatan ko, na napagsimulan ko mula pa sa pagkadalaga. Yun yung sinabi ko sa asawa ko. Ano Sa harapan ng anak ko na 3 taon. Well, hindi naman niya maintindihan. Hindi naman niya maintindihan sa asawa ko. Parang ganyan. So, wala lang. Yung sa asawa ko, minsan, kinausap niya ako na kailan ka hihinto, parang ganyan. Pero hindi kanya pinapahinto. Hindi ako niya pinapahinto. Nagtanong lang siya sa akin, kailan ka hihinto sa trabaho mo? Yun lang, parang ganyan. Tapos curious ako sa tanong niya, parang yung pagkaintindi ko na pwede bang tama na, parang ganyan. Kami naman ang atupagin mo, alagaan mo, parang ganyan. Hindi niya sinasabi. Hindi niya sinasabi yan. Para yung naintindihan ko sa kanya, maawa siya sa akin. Siyempre, yung pinag-usapan namin na contract o yung i-liberate niya ako, parang ganyan. Siya yung mag-aalaga. Parang yun yung kumbaga pa sa usapin ng legally binding. Parang ganyan. Yun yung nagtali, kumbaga pa, sa amin bilang mag-asawa, bilang relasyon. Hindi talaga niya maiprangka. Hindi niya maisabi sa akin na tama na yan, yung mga anak mo, ako mismo dito, parang ganyan. Nahihirapan na ako, walang ganun. Nahihirapan na ako, ganyan, wala na akong katuwang dito. So, hindi yan niya talaga masasabi. So, ganyan. Kasi kasi ako, strong personality, hindi ko, parang sa isang salita niya, marami na akong sinasabi sa kanya. Ini-explain ko. Parang pinapaangat ko yung niya, yung pananaw niya, parang ganyan. So, hindi niya kaya, hindi niya kaya na i-convince ako. Parang ganyan. Hindi niya kaya yan na i-convincehin ako. Parang ganyan. So, nasanay rin siya. So, nasanay siya sa loob mismo ng 1 taon. So, yun yung baga istorya, yung kasaysayan ng partisipasyon ko. Nagmula talaga sa pamilya namin at sa pagbuo ko ng pamilya, parang ganyan. So, sa kabuuan, itaguyod ko yung pamilya, siyempre sa economic, parang ganyan, economic. Kasi may sweldo ka naman. Kasi may allowance kami. May allowance naman. Napag-aral ko yung mga 3 kong anak sa pribadong eskwelahan. Parang ganyan, dito sa Makilala, Notre Dame. Parang ganyan. So, yun yung may... Yun yung break mo. Pero itong kumilos ka na, ito na yung medyo mas kwan na. Nag-iba na yung focus. Nag-iba na. So, mula ng 1995 kasi yun, sinabi ko, nag-relax ako ng 1 taon, may lumapit sa akin. May pumunta sa amin, nagbisita sa amin, ganyan. Nagbisita yung mga kasama ko, yung mga kaibigan, yung nakakilala sa akin. Hindi ko kasi alam na may tunog pala ang pangalan ko sa ibang mga institusyon, parang ganyan.
one time, sinabihan nila ako na pwede ba magtrabaho ka sa amin bilang organizer ng Task Force Apo Sandawa, parang ganyan. Itong Task Force Apo Sandawa, taong, 1995. Oh, taong 1995, malakas pa yung campaign, advocacy on Philippine National Oil Company, dyan sa Monte Apo. Ano yung epekto nito? Kasi 1989, naitayo man ang PNOC dyan sa Monte Apo. So, bago pa naitayo yan, ang lakas ng protesta. At ang nangunayan sa pagpoprotesta ay yung nasa simbahan. Simbahan kasi siyempre yung environment, makakalikasan, yung sinasabing makadiyos, makatao at makakalikasan. Yun yung tinataguyod na slogan ng simbahan. Kahit na sa panahon ng eleksyon, yun yung tinataguyod na slogan, parang ganyan. Kaya nagbuo sila ng isang task force para mas malalim yung research tungkol sa epekto ng Philippine National Oil Company. Lalong-lalo na kasi dito sa Mount Apo, kadalasan ng mga naninirahan dito ay mga katutubo dito sa North Cotabato. Tribong Manubo, tribong Tagabawa, Bagobo, parang ganyan. Dito lang sa North Cotabato. Kaya, kasi may dugo akong katutubo. Half, yung mama ko isang pure na katutubo, dugong IP, at saka ako half din. So, ganyan. So, target nila ako na gawing organizer ng mga katutubo dito sa makilala, Kidapawan at Magpet. Mga malalaking mga bayan yan. So, ganyan. Sa loob mismo ng 2 taon. So nakakontrata ako bilang isang organizer ng Task Force Apo Sandawa na kung saan ang chairman nito ay si Father Peter Jeremiah, isang PIMA, isang misyonaryo. Oo. Na assign sa Diocese ng Kidapawan sa taong iyan. Parang ganyan. So yung gawain ko, organizer talaga. Mag-oorganisa ako ng mga katutubo para maintindihan nila kung ano yung kalagayan nila at maintindihan ko rin kung ano yung kalagayan nila sa kasalukuyan, parang ganyan. Pero puro ka pa noon, wala ka pang, kumbaga, wala pa akong idea, hindi pa ako niyan. Parang simpleng activist. Ano lang to, basta ganyan lang, makatulong, makaorganisa. Kasi yung concept ay para ma-unite yung katutubo, para maprotektahan nila ang kanilang lupaing ninuno. Kasi ang Mount Apo ay lupaing ninuno ng mga katutubo yan. Yun yung kabuuan ng advokasya ng Task Force Apo Sandawa para maprotektahan. Parang ganyan. Kasi na-deprive at napaalis yung iilang mga katutubo dahil sa proyekto. May mga iilan ding katutubo na nagawa ng bahay pero hindi naman komportable sa pamumuhay dahil napaalis sila sa direktang pamumuhay nila. Halimbawa, yung paghahunting mismo sa loob ng Mount Apo. In general, yung free o kalayaan sa mga katutubo sa pakikipamuhay sa gubat, sa loob mismo ng gubat at iba pang gawain nila. So yun yung campaign at layunin ng organizing. Direkta na buuin sila bilang isang people's organization. So kaya sa loob ng 2 taon, na-comply ko yan bilang organizer. Bilis, talagang ban din. Oo. Kasi istabli, hindi naman kasi ako mahirapan na makipaghalubilo sa mga katutubo. Kasi katutubo man ako, parang ganyan. Hindi rin ako mahihirapan na makipag-usap dahil sanay na rin ako, parang ganyan. So, hindi mahirap sa organizing. Alliances, koordinasyon ng barangay, hindi masyado mahirap yan. Parang ganyan. So, doon ako na medyo nakikilala ng simbahan sa Diocese ng Kidapawan. Maliban na kilala nila ako bilang church worker sa yung nakalipas na mga taon, pagdating sa ganitong gawain, organize it, dahil si Father Peter, ang chairman nito, kilala nila ako. Kaya,
1995 hanggang 1997, naging organizer ako sa task force. Pagka 1997, naging organizer na ako sa Hanay ng Kababaihan sa ilalim ng Provincial Federation na binuo ng Simbahang Katoliko noon, yung tinatawag na Apo Sandawa, Lumadnong Panaghiusa, Cotabato. So naging na ako, nasa PO na ako, People's Organization. So ito na yon. Oo. Yung ibig sabihin mas lumawak pa mas yung lumawak yung pagkilos ko, mas lumawak yung pagkaintindi ko, mas lumawak yung mga nakasalamuha ko, parang ganyan. Okay. Oo. Mm. So, yun yung nangyari. Kaya, sa ganon na pagkilos, kasi hindi lang 3 munisipyo yung pupuntahan ko. Mm. Buong probinsya na. 11 municipality, pati na rin ang Sultan Kudarat, isang munisipyo ng Sultan Kudarat, kasi yun yung covered ng Diocese ng Kidapawan noon sa programa ng Tribal Filipino Program, na ang humawak nito ay si Father Peter Jeremiah. So ganyan. Siyempre, nagka-interest din ako kasi maganda yung program nila. Serbisyo talaga na ibibigay para sa mga katutubo. Oo, kasi yung Tribal Filipino Program, mula sa pagpasok ko ng isang provincial federation, yung binuo nila, ay nabuo ito mula 1980s pa. So kaya established na yung nila, program services. At kilala na rin ang Tribal Filipino Program sa bawat area na nasasakupan sa buong probinsya ng Cotabato. Kaya lahat ng mga areas na nasasakupan ng Provincial PO, yung Federasyon ng Apo Sandawa, Lumadnong Panaghiusa, Cotabato, ay pinupuntahan ko yan dahil ako yung tinukoy nila na bilang women organizer ng mga kababaihan. Pero anong objective na noon? Kasi dati PNOC, pero ito nag-iba. Ang objective noon dahil malawak na yung area, kasali na rin ang advokasya ng PNOC. Kasi ang issue dito sa Makilala, Kidapawan at Magpet ay yung tungkol sa epekto ng PNOC. Yung sa ibang lugar na ibang munisipyo, yung issue ng lupain, yung pag-aagaw ng lupain ng mga katutubo, nariyan pa rin yung mga human rights violation na issue, parang ganyan. At issue pa rin ng kakulangan ng suporta ng gobyerno, yung like yung yung farm inputs, yung mga farm tools, mga livelihood project, mga livestock, yun yung kulang. So may programa ito sa taong iyon, may programa ang simbahan sa pamamagitan ng pamamahala ng Tribal Filipino Program na at the same time si Father Peter ang coordinator niyan. So kaya nakikilala nila ako na ito yung partisipasyon ko sa simbahan. So hindi pa rin ako lumabas sa simbahan. Patuloy yung pa rin yung nasa yung framework pa rin. mo. Nasa framework pa rin ng simbahan. Kahit katutubo yung direkta kong kinakausap, pero yung reliyon ko ay Katoliko pa rin. Oo. Pero may mga katutubo na hindi Katoliko yan. Kadalasan sa mga katutubo alliance na yung nila, yung reliyon nila. Ganun pa rin yung ginagawa ko. Kung linggo, makapunta ako ng area, kung panahon ng pagsimba, sasali rin ako sa pagsimba, kahit hindi Katoliko, parang ganyan. Kasi nasa isip ko yung religious, yung religious life, parang ganyan. Yung kasi yung yun yung core mo. Yun yung core mo. Yung core ko, parang ganyan. So wala, hindi talaga pero kahit yun yung core ko, yung concept ng simbahan, hindi ko pa rin mailabas yung konteksto ng kalagayan. So parang ganyan, yung progressive na pananaw. Hindi yung mamawala sa akin. Kung baga pa, radikal. Kasi nasanay ako sa gagap ko yung sitwasyon ng mga tao. Kahit hindi katutubo. Pero anong time ka na radicalize kung radical ang sabi mo?
Anong mga period sa Yung buhay niyo? sinasabi ko na na-radicalize, yung pagkamulat ko ng kalagayan sa pamamagitan ng pakikinig ng mga tao. Yun na yun. Oo, yun yung kinikilala ko na na-radicalize ako doon. Parang ganyan. Namulat talaga ako. Kasi hindi man uso noon yung marites, kumbaga pa. Marites. Yung sinasabi palagi, pagkikwentuhan ng mga tao noon, sa pagpunta ko ng mga area, ay yung kalagayan talaga. Ano ba ibig sabihin? Sige, ngayon ko lang tanongin to. Ano ba ibig sabihin ng mulat sa... Kasi word yan ng mga aktivista. Ano ba ang mulat? Ano ba yan? Sympathy? Ano ba siya? Kung sa Bisaya pa yan, nahigmata. Awareness ba? Parang ganyan. Awareness, pero walang action pa. Parang tinatawag ko yan na aware na ako sa kalagayan. Ito yung mundo ko na nagkilos sa pamagitan ng partisipasyon, parang ganyan. Yun na, simple. Parang simple lang. Pero hindi ko alam na ginagawa, parang tinatawag na pala akong aktivista, parang ganyan. Kasi sumasali ako sa mga pagtitipon, mga assemblies, mga rally, parang ganyan. Hindi lang ako yung mag-speaker, nag-speech sa harapan ng mga tao. Sumasali lang ako sa rally. Sa huling bahagi naman ako nag-speech. Nag-speech na. Oo. Parang sa family mo kanina, yung nagtatanong ka ng bakit. Oo, parang ganyan. Tapos yung nga, dahan-dahan ka na uma-action na. Proseso, parang ganyan. Hindi ko nga maintindihan, bakit nandito ako ngayon? Parang ganyan. Isa pang ang punto, parang balikan ko konti. Yung nakapunta ako ng ibang bansa. Habang umupo ako sa likuran, yung wala pang sesyon, yung ina-attendan ko. Nagtatanong ako sarili, bakit nandito ako sa ibang bansa? Parang ganyan. Yung palagi. Kasi pinapadala-padala ka na, mga US. Yung pinapadala ko. Bakit ako nandito? Sabi ko. Kung balikan ko yung pagkabata ko, galing kami sa mahirap na pamumuhay. Masaya yung pamilya ko, parang ganyan, tawanan. Ito yung pamilya ko. Naiwan ko parang ganyan. Bakit ako nandito? Ang taas ng proseso. Parang, yun yung palagi kong tanong sa sarili ko. Sabi ko, parang gulong ng sasakyan. Parang ganyan, sir. So, yun, sa aking pagkilos sa usapin ng isyu ng mga katutubo, doon talaga ako na parang doon na ibahagi ko talaga yung kumbaga pa, pag-ibig ko sa bayan, kumbaga pa, pag-ibig ko sa katutubo, parang ganyan. Kung nakita ko yung kahirapan na naranasan ng mga hindi katutubo sa mga Christian groups, mas lalo pa pala doon sa katutubo. Yun yung na-realize ko. Dahil, siyempre, kung sa hanay ng mga Christian, hindi ka pwede magutuman. Kung pupunta ka sa mga area, kasi accommodated sila, may ihahain sila. Kahit kamote lang. Kahit kamote lang, kahit may may handaan talaga. May paghandaan talaga 'yan. Kumbaga pa organize na hindi ka magugutuman. Pero pagdating doon, maikumpara ko 'yon nung nasa IT work na ako. Parang ganyan. Kasi mahirap talaga ang kalagayan ng mga lumad. Kitang-kita mo yung gutom. Kitang-kita ko 'yun at naranasan ko 'yun. Sabi ko nga sa kanila, sabi ko sa kasama ko, lang ako yung parang, sabi ko, diferensya pala, malaking pala, yung diferensya. Yung kalagayan ng Christian at kalagayan ng katutubo. Mas mahirap pala sa katutubo kasi wala tayong kain dito, parang ganyan. Kasi talagang hindi kayo pwedeng kumain. Kasi wala kayong makain. Walang pagkain, mahirapan talaga. Hindi naman lahat ng mga lumad areas na katutubong area na walang pagkain. Kahit na kamote, meron naman. Pero may mga areas talaga na nahihirapan ng mga katutubo. Lalong-lalo na sa environment. Yung El Nino, parang ganyan, wala talaga yan. Walang tanim. Walang tanim. Kahit hindi katutubo, mahirapan talaga sa mga sulok-sulok na mga areas. So yun yung nakatrigger sa akin na bakit ganito ang sitwasyon? Parang ganyan. Bakit ganito ang gobyerno?
parang, yun ang tanong ko. Yun yung, Gobyerno. Dinadala mo na sa gobyerno. parang, tanong ko sa sarili ko, bakit ganito ang gobyerno? Bakit, kung maririnig mo sa balita, sa radyo, ito na yung programa ng gobyerno, bakit hindi dito nakapasok? Hindi nakarating sa mga sulok ng mga areas, parang ganyan. Kasi yung mga lumad areas, hindi yan nakatira sa sentrong lungsod. Doon yung nakatira sa pinakatuktok. Oo, kasi doon ang kanilang ancestral domain. So parang ganyan. So yun yung mga nakatrigger sa akin, bakit ganito. Pero parang wala lang yan sa akin. Makikita ko, maririnig ko, at siyempre, yun yung guide ko na magbigay ng input. Magbigay ng lecture. Kasi hindi ako pupunta sa mga area. Kung hindi ako magbibigay ng lecture, magbigay talaga ako ng lecture. Ganun SOP mo talaga yun na SOP ko yan na magbigay ako ng input. Saka, siyempre, yung interest ko, dahil yung mga audience, nakikinig talaga. Naging leader, educator ka. Oo, leader, educator ako. Hindi lang simpleng leader yan, nag-uutos at saka nag-lead ng mga meeting. Hindi. Mas, yung tinatawag nila sa, yung naging na ako, mas leader, tinatawag nila mas leader. Mas leader? Oo, mas leader ang tawag nila. Ibig sabihin, kung mas leader, may tao ka talaga. Nirerespeto ka at pinakinggan ka ng mga tao. Yun yung mass leader. Yun yung isang beses pa nga nagalit yung isang kongresista na politiko dito sa North Cotabato, nagalit sa akin. Babae yan. Nagalit talaga sa akin dahil hindi daw niya makuha ang simpatiya ng mga membro namin mula sa pinakasulok ng mga area sa buong probinsya dahil ako raw ang ako raw yung sinusunod nila na kung anong utos ko, ano yung mungkahi ko, yun yung susundin nila. Yun yung power mo na rin kasi noon, di ba? Kasi consistent ka na umiikot, ganon. Kasi sabi nila, anong meron daw sa akin? Bakit hindi pinaniniwalaan yung nasa posisyon? Yung mga politiko, parang ganyan. Yun yung sinasabi, yung mga feedback, parang ganyan feedback. Hindi ko yan marinig sa harapan pero pinifeed ng mga tao sa akin. Kasi dami, kahit mga media, nagpifeed sa akin, yung mga ibang mga sektor, parang ganyan. Wala lang sa akin simple kasi hindi masyadong wala sa akin yan. So parang ganyan. So yun yung una naka-establish ng public relations sa simbahan kasi maganda yung relationship namin partnership ko sa simbahan, parang ganyan. Lalong-lalo na kay Father Peter. Talagang mabait yan si Father Peter sa akin, parang ganyan. Pati sa mga anak ko, mabait yan si Father Peter. Kung sa Bisaya pa yan, palangga. Yung mga anak ko, yung 3 anak ko, parang ganyan. So, yun yung sitwasyon ko. At saka, siyempre, mula 1997, kasi 2 years ako naging organizer, 1997 hanggang 2001, organizer ako sa lahat ng kababaihan sa ilalim ng Provincial Federation. At 2001, naging Secretary General ako. Ng Federasyong Pangprobinsya na inorganisa ng Simbahang Katoliko, yung Apo Sandawa Lumadnong Panaghiu sa Cotabato. Talaga nag-level by level. Nag-level up talaga. Nag-level up talaga yung position ko. So, Secretary General, mula 1997 hanggang 2001. Hindi pala. 1997 hanggang 2001, naging organizer ako. Hanggang 2001, 2004, naging Secretary General ako. Bago ako nag-Secretary General, may Secretary General na existing sa Provincial PO. Namatay na yon si Ramon Bayaan. Yun, si Ramon Bayaan, ang background niyan ay isang tribong Manobo. Maganda rin ang pakikitungo niya sa kasamahan sa amin. At yung pagkikilala ko sa kanya, siyempre mabait at madaling, yung approachable.
madaling mapagsabihan ng mga concern, parang ganyan. Sabi ko sa mga kasamahan, maganda, mabait ito si Ramon. Mabait ito si Ramon kasi marunong makinig sa kasama at marunong makaintindi, parang ganyan. Maintindihan niya ang kalagayan namin, parang ganyan. Kasi may pamilya ako. O paano yan? O itong concern namin sa finansya, concern namin sa aming status. Ilang linggo bago kami makauwi. Kasi may pamilya din kami na uuwian. Hindi ko alam, ito si Ramon, kasi yung background niya, galing siya ng Arakan. Taga-Arakan niyan siya. Bago pa ako naging organizer ng women ng federasyon, naging sekjen, ito si Ramon ay talagang veterano na, naging organizer din siya sa Arakan. Mas nauna pa siguro. Mas nauna siya na organizer sa Arakan, organizer ng PO doon. At saka, siyempre, malakas din ang kilusan sa panahon yun sa Arakan. Parang ganyan. Sa panahon niya. Hindi ko alam na napunta siya sa pangprobinsyang federasyon bilang sekjen kasi napili siya. Hindi ko alam na pala siya, may impluensya na sa kilusan. Parang ganyan. Yun ang next episode mo kasi magte-take ka na ng gamot. Oo. Thank you.